Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula March 23 to 29, 2025? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. Ang bida natin, kasal na pamilyado. Ano to? So, kung di man to para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol na pamilyado na kasal. Maganda to, Tapos biglang humangit. Kasi, kung maganda to, tas pumangit, mukha siyang unwanted o unwanted pregnancy. Good news siya para sa iba, pero para sa inyo, hindi siya good news. So, nagmukha siyang disappointment. So, ganun. Kung, siya celebration para sa ibang tao. Kung i-view nila ng ibang tao, itong situation, maganda. Pero sa part nyo, hindi siya maganda. Yun lang naisip ko, unwanted pregnancy. O, anything na may kinalaman sa marriage. Kasi kung di pa ready, di ba? Kung di pa ready yung tao, tapos kinukulit siya ng partner niya, magmumukha na siyang disappointment, di ba? O halimbawa, ayaw nung isa, pero gusto ng partner magkaanak. Walang budget. So, isa na rin yun sa pwedeng senaryo dito. Ano lang maisip, lipat na tayo sa susunod. Ibang senaryo. Sabagay, kasal naman na to, di ba? Di, may magbabalita sa iba sa inyo na malapit sa inyo na ganun ang senaryo. Halimbawa, yung bida ay kasal na pamilyado, tapos yung kaibigan niya mag-o-open sa kanya ng problema niya, at ang problema ay unwanted pregnancy, o unwanted marriage proposal, pag-move in sa isang bahay, pag-live in na parang gano'n. Kasi yung isa ayaw
eto, positive yung isa, di ba? Yung isa naman ayaw. So, kung kukulitin yung ayaw, eto, aalis siya. Aalis siya in a way na baka makapag-break o baka uuwi sa probinsya para makapag-muni-muni. Pero kung kasal na, at yung pregnancy, pwede rin sa kanila eh. Sayang nga nung isa dahil wala pang budget. O hindi ginusto, nabuo na lang. Yung pregnancy na maaring magpa-stress sa iba sa inyo at magkukos ng contemplation o pagmuni-muni. So, overall disappointment. Anyways, dito na nga tayo sa susunod. Ibang senaryo. Ito pangit din eh. Kasi bumaliktad to. Ito kasi magmumukha na siyang trust issues. Ito intuition. Ito probably hindi kinalaman sa yan, deception. At pwedeng mag-lead sa separation. Kasi itong deception na to, hindi na to first time dahil nagkaroon na ng trust issues eh. Ito, intuition. Magmumukha na tong intuition. Itong high priestess natin. Although intuition din naman to. Pero ganun eh. So more like wala nang tiwala yung tao dahil sa past history ng cheating. O nakutuban na naman yan na may something na gano'n na nga. Nagsisimula na naman yung cheating. So rin man sa mga yan, parang pag-aawayan ng iba sa inyo. Kung dito literal na separation ay arguments. At yun nga, same topic. Kasi kung dito intuition, awareness na to. Itong high priestess natin. Intuition kung kinukutuban pa lang. May na sense yung iba sa inyo na something wrong regarding cheating. Ngayon, kung nangyari na sa past, magmumukha na tong awareness. At yun nga, nanggaling dito sa trust issues. At dito yun, yung cheating, deception. So again, kung di sila maghiwalay literally ay pag-aawayan pa lang. So sino yung tatamaan ng reading na to? Zodiac sign lang tayo. Yung possible partner o person ng Pisces, Aquarius, Leo,
Sagittarius, kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Taurus, Taurus ulit, Aries. Gagamitin pa ba natin yung isa pang clue? Huwag na. Proceed na tayo dito. Maiba lang. Kasi medyo alanganin yung dalawang spread. So, hahanap tayo ng good news. Ay, ba't ba ito yung isa? Sana naman good news. Ito, good news in a way. Nasabihin nating magkarugtong yung mga kwento. Pamilyado kasi ito eh. So, sabihin natin magkarugtong. Ito, magkakaroon ng suyuan. Okay? May magsusuyo. At ito, yung healing. May chance pang magkabati. Okay? Ibang senaryo, makakatanggap ng regalo yung iba sa inyo mula sa taong malapit sa inyo. Like kapamilya, kadugo, kapitbahay. Makakatanggap ng gift. O literal na flowers. Bilang sign ng peace. Sabihin natin ang nag-away ay magkapitbahay, magkapamilya, magkadugo. Ayun. Yun yung sign ng peace. Peace offering ba? Mabuti naman ang intention dahil nandito yung the star. Mabuti ang intention, may magbibigay, di ba? Ng flowers, any form ng peace offering na mahawakan. So, buti naman ang intention, yun ang mahalaga. Ibang senaryo ulit, pangatlong senaryo. Pamilyado, sense of peace na siguro overall. Ay posible. Magiging masaya. Magiging masaya kasi may blessing na paparating. Na magte-thank you kayo sa universe dahil binigay ito sa inyo. Papasok din yung inheritance, pension, reconciliation in general, relocation, magkakaroon ng sariling bahay. Sabihin natin may border, may paupahan, ito. May uupan na. Excuse me. Makakabili ng house and lot. Wow. Para lang sa mga mayayam. House and lot, property, real estate. Wow. Eh di, pwede rin to sa mga tao na nag-aalok ng insurance. Yun yung trabaho niya. Insurance o ang trabaho niya ay nasa sales.
nasa sales, o nasa bahay lang, work from home, home business, o real estate agent. Ayan, may blessing na paparating. Ngayon, dito na tayo sa susunod na deck. Ayusin ko lang itong mga nagamit ko ng deck at masikip. So, punta tayo dito. Ano pa masasabi ng deck na to? Hindi ko. Last deck na ba? Hindi pa. Pangalawa sa last deck. Ano to? May babaero dito. Pero marami namang meaning yan. Don't worry. Ito kasi may kinalaman sa traveling eh. O pag-alis. Sana nga, pag-alis sa bad habit kung saan may someone na lalakero, babaero, pag-alis sa ganitong yun nga, bad habit. Ngayon, kung may third party na, di mawawala yon. Sana nga, hopefully, ang hirap naman ito. Maisip na, combination. Sabihin natin magiging open yung iba sa inyo sa topic ng change, transformation, o ibang klaseng belief. Kakaroon ng openness o pagiging broad-minded, magiging open-minded, ayun. Magiging open-minded yung iba sa inyo. Sabihin natin yung iba sa inyo ay nawalan ng confidence, babalik na yan. Malalampasan ng anything na may kinalaman sa problema sa business o career. Doon siya positive in a way na malalampasan o masusolusyonan yung problema doon sa business o career. Anyways, eto na. Dito na tayo sa uli. Ay, ang haba pa pala. Wala pa tayo sa 20 minutes. Ito, last spread na bago tayo pumunta doon sa last deck. Dito sa last deck. So, last spread. Susunod ang last deck. Ayusin ko nga ulit. Masikip. Yung mga pag-isip, pag-gulo-gulo. Meron naman ito. So, sa week na to, asahan natin na may iba sa inyo na magiging super workaholic, super ambitious. So, pag sinabi mong super, parang nasobrahan. Nagmukha na siyang di realistic. O
o naging OA. Yan. O siguro super strict. Kasi sobra na to. Sobrang control. Para ang, kanina dito, ang na-imagine ko Aquarius. Ito, na-imagine ko dito ay Capricorn. Ayun o, Capricorn dun. Dito, wala. Sobrang ambitious. Gusto ng power. Sobrang power. Sobrang authority. Gusto maging boss. Ayan. So, pag ganito yung case, may tendency na maging cold at imbalance yung career at personal life. Marami kasi siyang gustong mangyari sa buhay niya. Pero sa positive side, maganda naman in a way na kahit maka-encounter yung tao dito ng mga problema, tuloy-tuloy pa rin siya, hindi siya sumusuko basta-basta. When it comes sa kanyang ambition, dream, desire, o aspiration, may perseverance yung tao dito, determination, na maging successful. Anyways, ano maisip eh, dito na tayo sa dulo. Sa last deck na kinuha ko. Babasahin ko na lang tong part na to ha. Kukuha lang ako ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to for the whole week. So sabi, when I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. There is nothing sexier than my authentic truth. Hope is the conduit for miracles. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.